This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanan kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. What if may doppelganger ang asawa mo? Anong gagawin mo? Ako nga pala si Kirsten Ember Osias, taga Baguio City. At ito ang storya ni Liam. Grade school pa lang si Liam ay may crush na siya kay Kirsten. Pogi at matalino si Liam. Maganda din naman si Kirsten. Yun nga lang, di siya sinasagot nito. At kahit nasasaktan na si Liam, nililigawan niya pa rin si Kirsten hanggang mag-high school sila. At sa wakas, nagkatuluyan din sila. Mahal nilang isa't isa. Ngunit pagsapit ng college, tila nag-iba ang mundo ng dalawa. Napunta sila sa Manila pero magkaibang universities ang napasukan nila. At syempre, marami din silang nakilalang mga tao. Pero kahit magkaiba sila ng eskwelahan, nagtsatsaga si Liam na dalawin si Kirsten. Nakakalungkot lang na nag-iba ang puso ni Kirsten at nagkaroon ng bagong boyfriend. Nasaktan si Liam dito. Sinubukan din niyang kumilala at maghanap ng mga ibang babae. Pero walang makapagbigay ng saya sa kanya dahil di niya matutunang mahalin ang mga ito. Si Kirsten pa rin ang nasa puso niya, kahit niloko siya nito. 5 taon nang lumipas at nagkaroon ng reunion ang high school batch nila sa Baguio. At parang pinagtadhana ng panahon, nagulat si Liam nang makita si Kirsten. Kulot na ang buhok niya ngayon at napakaganda pa rin. Nagkamustahan sila at nagkwentuhan. Ang tanging napansin lang ni Liam ay mas mabait si Kirsten ngayon. Ganun siguro talaga, isip ni Liam. Nahuhubog ang pagkatao mo habang nagmamature ka. Pero masaya siya dahil mas gusto niya ang version ni Kirsten ngayon. Buong gabi silang magkausap, pero ang pinagtataka ni Liam, hindi masyadong natatandaan ni Kirsten ang kabataan nila. Sabi ni Kirsten, nagkaroon siya ng lapses sa memory dahil naaksidente siya sa motor last year. Lumipas ang oras at inabutan na sila ng umaga. Hindi pa rin mapaghiwalay ang dalawa habang nagkukwentuhan. Binabalikan nila ang mga masasayang alaala nila. Pati na ang buhay ng isa't isa nang magkahiwalay sila. Muli nilang sinubukan ayusin ang mga pagkukulang ng isa't isa at sa huli ay naging magkasintahan muli. Makalipas ang ilang buwan, kinasal na sila at nagkaroon na rin ng cute na anak na si Ember. Kontento na sa buhay si Liam at wala nang hihilingin pa. Sabi niya, nasa pinakamasayang estado na siya ng buhay niya ngayon. Napakasaya niya. May happy ending din pala ang love story nila ni Kirsten. Makalipas ang 5 taon, nagkaroon muli sila ng reunion sa Baguio. Niyaya ni Liam si Kirsten kaso tumanggi ito at masakit daw ang ulo niya. Bumiyahe mag-isa si Liam papuntang Baguio. Ang balak ni Liam ay magpakita lang siya saglit sa mga classmates niya at uuwi din siya kagad pabalik ng Manila. Ngunit laking gulat ni Liam nang makita niya si Kirsten sa reunion. Pero ang pinagtataka niya ay maikli ang buhok nito. Ganito ang itsura ni Kirsten nung high school pa lang sila. Ang asawa ko talaga, siguro gusto niya akong surpresahin, isip ni Liam. Napangiti ito kaya binati niya si Kirsten. Wow naman ang asawa ko, bagong parlor. Tila naguluhan si Kirsten sa sinabi ni Liam pero binati niya ito.
Uy, long time no see, Liam. Parang more than 10 years na tayong di nagkikita. Si Liam naman ang naguluhan. Bakit ganun ang sagot ng asawa niya? Kinausap niya ulit si Kirsten at parang ibang tao na ito. Ang naalala lang ni Kirsten ay ang breakup nila. Agad tinawagan ni Liam ang asawa niya at nag-video call. At nagkita ang dalawang Kirsten. Nagulat silang parehas. Tanong ni Liam, magkapatid ba kayo o magkambal? Parehas silang tumanggi. Bigla namang nag-drop ng call ang asawa niya sa Maynila. Sabi ni Kirsten kay Liam, pinaprank mo ba ako? Sino yung nasa video call na kamukha ko? AI ba yun? Ikaw talaga, Liam. Hanggang ngayon maloko ka pa rin. Pero di makasagot si Liam at litong-lito siya. Subalit, tila nakalimutan niya ito nang ayain siya ni Kirsten na sumayaw. Habang nagsasayaw ay nagkwentuhan ng dalawa. Ayon kay Kirsten, wala pa rin daw siyang asawa at gustong makipagbalikan sa kanya. Dito na lumakas ang kutob ni Liam na ito ang tunay na Kirsten. Pero, sino ang Kirsten na napangasawa niya? Pero hindi na ito mahalaga para sa kanya sapagkat mas mahal niya ang Kirsten na nakilala niya simula pagkabata pa lamang. Isip ni Lian, saka na niya babalikan ang impostor niyang asawa. Nagkaigihan sila ni Kirsten at nauwi ito sa isang hotel para magpalipas ng gabi. Pagsapit ng araw, nagbihis kagad si Kirsten at sinabing one night stand lang ang lahat. At sa totoo lang ay ayaw niya talagang makipagbalikan kay Liam. Dito na nandilim ang mga mata ni Liam. Siguro, iniisip niyong pupuntahan ni Liam ang kanyang asawa sa Maynila para questionin ito. Pero iba ang ginawa ni Liam. Nalipat ang galit niya kay Kirsten at sa pangalawang pagkakataon ay iiwan na naman siya. Sabi ni Liam kay Kirsten, sawang-sawa na siya sa panloloko ni Kirsten sa kanya. Di na daw niya kayang masaktan pang muli. Sigaw niya kay Kirsten, isa kang impostor at doppelganger ng asawa ko. Sa galit niya, kumuha siya ng baso at binasag sa mukha ni Kirsten. Kinuha niya ang mga matatalas na piraso ng baso at pinagsasaksak si Kirsten. Balot na balot ng dugo si Liam. Pero dumiretso siya sa kotse niya at bumalik ng Maynila. Gabi na nang nakarating siya sa bahay nila. Pinuksan niya ang pinto pero wala sa sala ang asawa niya. Umakyat siya sa kwarto nila at nakitang nakaupo si Kirsten at nakangiti. Mukhang inaantay siyang bumalik. Sabi ni Kirsten, "Welcome back, babe. Na-miss kita." Niyakap ni Liam si Kirsten. Hinalikan ito sa ulo at hinaplos ang kulot na buhok nito. "Asawa ko, alam kong marami kang tanong kung bakit ganito ang itsura ko't duguan. Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo. Pero ang tanong ko, sino ka ba talaga?" Di sumagot si Kirsten. Ngumiti lang ito at patuloy na nakatitig kay Liam. Nanlilisik ang mga mata ni Kirsten. Lumapit siya kay Liam at bumulong. "I can be whatever you want me to be." What if mapatay mo ang doppelganger mo? Gagawin mo ba ito? Ako nga pala si Steve Magsino. Hindi ko to storya pero ito ay tungkol sa aking pamangkin na si Casey Lynn Magsino. Taga Tayabas City si Casey. Senior high school siya. Hindi mo ba kilala si Casey? Sikat siya dito sa TikTok. Meron siyang 550,000 followers at madami din siyang endorsements. Pero hindi napupunta ang kita niya sa kanya. Lahat ay napupunta sa kanyang batugang tatay na si Boy Magsino. Kapatid ko to. Di ko alam bakit kahit konting kita ayaw niyang bigyan si Casey. Or sadyang gahaman lang itong kapatid ko na to. Minsan pag ayaw mag-content ni Casey, binubugbog pa niya ito. Walang iyang tatay talaga to. Wala ding nanay si Casey, kaya pinaka-close niyang kamag-anak ay ako. Dahil dito, hindi masaya si Casey. Mukha siyang masaya sa video pero sa totoo lang, napipilitan lang siyang mag-video. Kaya lumapit siya sa akin. Pero kahit tito niya ako, di ko alam ang gagawin. Di rin pwede kami magsumbong sa pulis. Dahil pulis ang aking kapatid na si Boy. Pero naisip ko, may kumpare akong nagkaroon ng ganitong problema
at lumapit siya sa isang fixer. Buti na lang binigay sa akin ng calling card ng fixer. Tinawagan ko at humingi kami ng tulong. Humingi kaagad siya ng pera, 100,000 daw. Bibigay niya daw ang kasagutan pag nakabigay na kami ng pera. Sinagot ko na lang to alang-alang sa aking pamangkin na si Casey. Kaya kinita namin si fixer sa SM Food Court kinabukasan. At binigay ko na ang pera. At napakasimple lang ng solusyon niya. Di ko alam kung sulit talaga ang binayad ko sa kanya. Sabi niya lahat daw tayo may doppelganger sa mundo. Kahit hindi natin kamag-anak, meron at meron tayong kamukha. Until now, di daw to ma-explain ng science. Kahit i-research pa daw namin, pero ito daw ang kasagutan. Hindi ko masyadong nagets. Tapos bigla niyang binigay ang 2 doppelganger ni Casey sa buong Pilipinas. Sa mga litratong binigay niya, nakita namin si Marie Consuela at si Cathy Sakim. Nagulat kami ni Casey at kamukhang-kamukha niya ang mga doppelganger na to. At sakto parehas TikToker ang 2 dalaga. Simple lang daw ang aming dapat gawin. Patayin ang isa dito. Gusto kong umindi, hindi naman namin kayang pumatay para lang sa gantong problema. Pero nagulat ako kay Casey. Sabi ni Casey, kaya niya daw. Ganito ang gusto niyang gawin para makawala sa galamay ng tatay niya. Grabe naman. Umuo na lang din ako at napili ni Casey si Cathy Sakim. Taga-Taguig City ito. Gumawa kami ng isang fake account at in-invite namin sa isang collab para may payout na 50,000 pesos itong si Cathy. At agad-agad pumayag si Cathy, mukhang pera din no, at lumipad papunta dito sa Tayabas City. Sinundo namin ni Casey si Cathy sa airport at dinala namin siya sa isang masukal na lugar. At dito na ginawa ni Casey ang karumal-dumal na krimen. Sinaksak niya si Cathy 50 times sa mukha para daw hindi makilala. Di ko kinayang tignan ang ginawa ni Casey at nang natapos siya saka ako bumalik. At kinuha ni Casey lahat ng gamit ni Cathy. ID, susi ng bahay, cellphone, pati na ang damit na dala nito. Nilagay naman ni Casey sa bangkay ni Cathy ang mga ID niya, wallet, pati ang cellphone. Pinagpalit niya lahat. Iniwan namin sa talahiban ang bangkay ni Cathy at hinatid ko na si Casey papuntang airport. Papunta na siya sa Taguig City sa Maynila para simulan ang bago niyang buhay. Niyakap ko si Casey ng mahigpit. Sabi ko sa kanya dadalawin ko rin siya pag may oras ako. At yun, lumipad na siya at umalis. Kinabukasan nakita nila ang bangkay ni Cathy at nabalita ito. Pero akala ng lahat si Casey ito. Sa burol niya di ako umiyak kasi alam ko masaya si Casey sa bagong buhay niya bilang si Cathy Sakim. Balita ko nasa 1 million followers na siya sa TikTok. Buti naman at ganon. Pero kahit ganito na ang buhay ni Casey, hindi mawala sa isip ko ang ginawa naming krimen para lang kapalit nito. What if may makasiping kang isang doppelganger? Anong gagawin mo? Ang kwento natin ngayon ay hindi para sa mga bata, mga baddies. Medyo maselan kasi ito. Kaya para sa mga nasa tamang edad na to ha, ito ang kwento ni J-Lord sa atin. Sulat niya, hello po Kuya Steve at Ate Nix. Ako po pala si Enrico Zamora. Palayaw ko ay J-Lord, 27 years old. At isishare ko lang po ang experience ko sa Victoria Court, isang motel sa Maynila. Hindi ko ito pinagmamalaki pero madalas akong mambabae dati. Kahit may girlfriend ako, parang hindi kumpleto ang linggo ko kung wala akong ibang baeng makakasama. Nagkataon na ang side chick ko that time ay ang office mate kong si Rika. Noong 2018, Friday ng gabi, medyo may extra ako noon kaya sinubukan namin ang ibang motel. Sa Victoria Court kami pumunta. Sinubukan namin ang mirror maze na room. Yung maraming salamin. Gusto ko kasing makita ang sarili ko at si Rika habang ginagawa namin ng alam mo na. Ako nga pala si Nex ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na sa amin. Pagkapasok namin, hindi ko na-expect na sobrang dami palang salamin dito sa kwartong ito.
Hindi lang sa itaas, kundi pati na rin sa dingding. Sanay kasi ako sa Sogo na ang salamin ay nasa itaas lang. Kaya imbis na ma-excite, tila iba ang aking naramdaman. Pero hindi ko to sinabi kay Rika. Sabi ni Rika, maliligo muna siya. Medyo pagod na rin ako kasi galing kaming trabaho. Kaya pinatay ko ang ilaw at umidlip muna ako. Pagkagising ko, katabi ko na si Rika. Ang bango niya. Uminom muna ako ng isang pilsen at balot na baon ko para mas matagal ang labanan. At pagkasimula namin, medyo nanibago ko kay Rika. Parang mas active siya. Tuwang-tuwa naman ako. Nakikita ko rin ang aksyon sa buong kwarto dahil sa salamin. Pero bigla akong natigilan nang makita ko ang sarili ko sa isang salamin. Pero iba ang itsura ko rito. Nakangiti ito at nakatitig lang sa akin. Hindi ito ang totoong reflection ko. Natakot ako at tinuro ko ito kay Rika. Sabi ni Rika, guni-guni ko lang daw ito. Kaya tinuloy namin. Pero maya-maya pa, biglang bumukas ang CR. Dito na ako natakot ng husto at napatayo. Dahil may lumabas na babae sa dilim. At nang binuksan niya ang ilaw, nagulat ako dahil ang babae sa CR ay si Rika. Kung si Rika yun, sino itong kasiping ko? Pagtingin ko sa kama, nakangiti ito at nakatitig sa akin. Tulad ng nakita kong reflection sa salamin. At bigla na lang itong nawala. Pinento ko ito kay Rika. Sabi nito, baka doppelganger daw ito. Mula noon, sinumpa ko na ang masamang bisyo ko. Tingin ko, hindi lang ito sa mirror maze na room. Baka siguro sa pinaggagawa ko rin. Dahil asal demonyo ako, kaya siguro din demonyo ako. Sukubos man or doppelganger ang nakasama ko, hindi na yun importante ngayon dahil nagbago na ako. Hiniwalayan ko na ang lahat ng babae ko after that night at pinakasalan si Rika. Ngayon may 2 na kaming anak at hindi na rin nagpakita ang doppelganger mula noon. Kaya kayo, mag-ingat sa mga ginagawa niyong kademonyohan. Baka kayo ang bisitahin ng demonyo mismo. What if makita mo ang doppelganger mo? Ano ang gagawin mo? Ako nga pala si Brian, taga Laguna. Ilang gabi na kami naghahanap ng doppelganger ko. Iniikot namin ang mga bar sa Laguna para makita ang eksaktong kamukha ko or doppelganger ko. Kasama ko maghanap ang aking dalagang anak na si Chantal. Maganda siya at matalino siya. Mestiza siya gaya ng nanay niya. Napakaganda ng anak kong ito. Tinutulungan niya ako maghanap sa doppelganger ko. Mahirap maghanap. Ang dami na naming bar na naikot. Pero ngayong gabi, sinuwerte din kami at nakakita kami ng lalaki na halos kamukha ko. Pati sa katawan at gupit ng buhok, buti na lang. Nang makita ko ito, binilinan ko na ang anak ko. Sabi ko sa kanya, "Anak, alam mo na ang gagawin mo. Papansin ka sa lalaking ito. Gawin mo ang lahat para matripan ka. Tiyak naman ako kahit sinong lalaki, magugustuhan ka. Pero siguraduhin mo na mabubuntis ka niya ngayong gabi." Sabi ng aking anak, "Opo, Daddy." At umalis na si Chantal papunta sa bar. Matagal din akong nagantay. Inabot siya ng 2 oras sa loob. Nung lumabas sila ng bar, natuwa ako. Sabi ko, buti naman nagkatuluyan sila. Sana dalhin niya ang anak ko sa hotel. Isinakay niya na si Chantal sa kotse niya at sinundan ko na din sila. Makalipas ang ilang minutong pag-drive, nakarating na sila sa Policarpio Hotel. Maganda ang hotel na to. Buti naman dito niya dinala ang anak ko. Nagpark ako sa malayo at inabangan sila. 3:00 na ng umaga, inaantok na ako. Kakaantay ko, nakaidlip din ako. Buti na lang, pagdating ng 5 a.m., nagising ako. Wala pa din text or message ang anak ko. Baka di pa sila tapos. Makalipas ang 30 minutes, nakita ko, lumabas na si Chantal at ang doppelganger ko sa hotel. Sinundo ko ang anak ko
Pagkasakay niya, agad kong tinanong, "Ginawa mo ba lahat ng sinabi ko?" Sagot ng anak ko, "Opo, Daddy." Sabi ko, "Buti naman." Nilapitan ko ang anak ko at niyakap siya. Sabi ko sa kanya, "Good girl, Chantal. Sigurado ako, hindi na malalaman ng mami mo na sa akin yan. 1 month pa lang naman yan. Bukas, sabihin mo sa aming dalawa ng mami mo na buntis ka. At itong lalaki ang tatay. Okay?" What if nakapatay ang doppelganger mo? Tutulungan mo ba? Ako nga pala si Detective Win Kua ng CIDG at meron na naman akong bagong kaso na ikukwento sa inyo. Criminal Case Number 070901. Ang pangalan ng dalagang ito ay Queenie Frasco. Palayaw niya ay Queen, taga Cebu si Queen at mahilig uminom at pumarty. Isang gabi, habang nagmamaneho ng motor pa uwi si Queen, may nakabanggaan siyang lasing na nakamotor din. Nawasak parehas ang mga motor nila. Buti at nakaligtas si Queen. Pero sa kasamaang palad, ang nakabangga ang motor niya ay binawian ng buhay. Namatay on the spot si John at si Gala. Pagdating namin sa aksidente, di na namin kinasuhan si Queen dahil itong si John naman ang lasing. Hinatid si Queen sa ospital para ma-check ang kanyang mga galos. Ang akala ko ay isang normal traffic accident lang ito kaya hindi ko na inimbestigahan pa ng maigi. Pero kinabukasan habang nasa mall kami ng pamilya ko, nakita ko si Queen. Nilapitan ko siya para kamustahin. Kinamusta ko din ang mga sugat niya. Pero parang nagulat siya at di niya ako mamukaan. Pagkaalis niya, napansin ko na wala na siyang mga galos sa braso at meron din siyang tattoo sa legs. Ganun ba kabilis ang paggaling ng sugat niya? At bakit bigla siyang nagkaroon ng tattoo sa legs? Kahit sandali ko lang nakasama si Queen, bilang investigador, natatandaan ko ang mga bagay na ganito, kahit gaano pa kaliit na detalye. Doppelganger ba tong si Queen? Pero di ako naniniwala sa mga ganitong bagay. Kaya inimbestigahan ko ulit ang kaso. Kinuha ko ang CCTV footage kung saan nangyari ang aksidente. At na-verify ko na walang tattoo sa leg si Queen at may mga sugat nga siya. And judging sa video, si Queen ang nag-counterflow kaya na-aksidente sila John. Nagpunta din ako sa NBI Cybercrime Division para ipacheck ang phone number ni Queen. Pwede kasing malocate ang kinaroroonan ng phone mo dahil sa ping signals nito sa cell towers. After ng ilang oras, nag-confirm si NBI na nawala daw sa crime scene ang phone by 3:37 AM at wala din daw ping signal sa hospital na pinuntahan namin. 3:37 AM? Dapat may ping ang cellphone niya until 4:30 AM. 4:30 kasi kami umalis sa crime scene para pumunta sa hospital. Something's not right with this. Doppelganger man to o ano pa, I smell something fishy. Chinek din namin ang last location ni Queen bago ang aksidente. Galing siya sa club tipsy. Malamang nakainom din itong si Queen. Ang pagkakamali ko, hindi ko na siya pina-alcohol test that night. Tinawagan ko na si Judge Lavinia at nagpagawa na ako ng warrant of arrest. Pagkagising ko kinabukasan, agad kong pinuntahan ang bahay ni Queen. Dito ko na-discover na may kambal pala si Queen. Hindi pala doppelganger to. Ang pangalan niya ay Antonia. Magkamukhang magkamukha sila. Pero naguluhan kami kung sino ang huhulihin dahil humilom na din ang sugat ni Queen. Sumigaw bigla si Antonia. Sabi niya na tingnan ang tattoo sa legs ni Queen. Agad naming pinahubad ang pantalon ni Queen at nakita ang tattoo niya. Inaresto na namin siya at dinala sa police mobile. Pero nagpupumigla si Queen at sinasabing hindi daw siya si Queen. At di daw tattoo ito, kundi henna lang na gawa ng kapatid niyang si Queen. Naguluhan ako. Pero this evidence is enough for me for conviction. Di ko na to pinakinggan kung ano pang kasinungalingan ni Queen dahil kitang-kita naman ang tattoo at madami pa din akong kasong dapat asikasuhin. Nahatulan ng 5 taong pagkakabilanggo si Queen. Pero kahit nakulong siya, napahanga ako sa katalinuhan niya. Nauto niya ang kanyang kakambal na palitan siya sa motor accident
para di maamoy na nakainom siya. Kung di ko siya nakita sa mall, tiyak, nakalusot siya. Naawa naman ako kay Antonia. Tinulungan pa ang kambal niya kahit mali. Pero hindi dito nagtatapos ang story ni Queen. Makalipas ang 5 taon, nakalaya na siya. Dumiretso kagad siya sa kanyang kambal na si Antonia at pinatay niya to. Nakulong na naman siya. Kahit hindi ako ang may hawak ng kasong ito, pumunta ako ng morgue kagabi para tingnan ang bangkay ni Antonia at bigla akong nakita na may tattoo siya sa legs. At dito na ako nagsisi na hindi ko pinakinggan si Antonia nung inaresto namin siya. Pumunta ako sa kulungan at tiningnan kung may tattoo si Queen. Tulad ng inaasahan, wala siyang tattoo. Matalino talaga si Queen at totoong henna lang talaga ang nilagay niya nung inaresto namin si Antonia. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Antonia, kung paano ako makakabawi. Sinabi ko na lang, pasensya ka na, pero tandaan mo, hahanap ako ng paraan para makatakas ka dito. Tandaan mo yan, Antonia. What if may nakita kang doppelganger mo sa ilog? Sasama ka ba sa kanya? Ito ang storya ni May sa atin ngayong gabi. Sulat niya. Good evening po Ate Nex at Kuya Steve. Share ko lang po ang experience ko. Ako nga pala si May Domingo, 9 years old at taga Guadalupe, Makati. Alam niyo naman nakatabi namin ang Pasig River dito sa Guada. Normal na sa amin ang maligo rito kahit hindi ito ganito kalinis. Isang araw, noong April 2025, pauwi na ako at paggabi na kasi. Sa may tabi ako ng ilog naglalakad. Nang makita ko ang best friend kong si Beverly na naliligo sa ilog. Tinatawag ako nito. Gusto ko sana pero na-realize ko na baka magalit si Mama dahil paggabi na. Kaya tumanggi ako. Pero si Beverly, patuloy akong sinusundan at nagagalit na ito. Pero kahit anong pilit niya, tumanggi ako. Takot kasi ako kay Mama. Ako nga pala si Nex ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na sa amin. Makalipas ang ilang minuto, nadaanan ko ang bahay nila Beverly. Nagulat ako at nakita ko siya. Ha? Nauna akong umuwi sa kanya dahil nga naliligo pa siya sa ilog. Pero bakit tuyong-tuyo siya na nakaharap sa akin ngayon? Sabi ko sa kanya, ang bilis mo naman maglakad pa uwi at bakit hindi ka basa? Nagtaka naman si Beverly sa sinabi ko. Sabi nito, nasa bahay lang daw siya buong araw. Mas nagtaka naman ako dahil kanina ay nagsiswimming pa siya at niyayaya pa nga ako. Pero pilit ni Beverly, hindi daw siya yun. Nang makauwi ako sa bahay, buti na lang wala pa si Mama. Si Papa pa lang ang nakakauwi. Kunento ko sa kanyang nangyari. At sabi nito sa akin, buti na lang anak hindi ka sumama. Isang doppelganger daw ang nakita ko sa ilog. Kadalasan, nagaan yung bata ito na kilala mo rin. Nangyari daw ito sa kanya noong bata pa siya. Ang kaibigan daw niya na si Enrico ay sumama sa isang bata at hindi na raw siyang nakita pang muli. Kinilabutan ako sa kwento ni Papa. Buti na lang talaga, hindi ako sumama. Baka hindi na rin ako makita nila Mama at Papa.